muna tayo ng update mula sa aking partner. Every Wednesday, Department of Social Welfare and Development Undersecretary Edu Punay, Yusek, hingi lang kami ng update sa kasalukuyang efforts ng DSWD para tugunan ang malnutrisyon sa bansa. Kumusta na po tayo dito sa ngayon? Yes, partner. Very timely. Merong directive si Pangulong Bongbong Marcos na igihin o palawagin pa itong efforts ng ating mga ahensya para labanan ng malnutrisyon. At kami po sa DSWD, marami po kami nakatayang programa po para wakasan hindi lamang ang kagutuman kundi ang malnutrisyon. Isa dyan ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Kasama natin dito ang DOH kung saan talagang nakatutok sa pagsagot sa malnutrition on the grassroots level ang mga programa na ito, at ang nakatoka po sa DSWD ay mga nutrition sensitive projects. Ibig sabihin, mga infrastructure na kailangan ng ating mga local governments at mga communities para solusyonan ang malnutrition. So namibigay tayo ng mga proyekto sa ating mga local governments na may hirap, kabilang sa 4 to 6 class municipalities, at sa atin sila binibigyan ng mga infra projects through the PMNP. Sila binibigyan ng mga wash facilities, mga facilities for feeding. So yun po ang naka-assign sa DSWD. At tuloy-tuloy naman, makasama rin dyan ang ating Walang Gutom 2027 food stamps program. Kasama rin yan kasi this intends also to address malnutrition. Binibigyan natin ang ating mga beneficiaries partner ng nutrition education session every month. So tinuturuan sila kung paano magbumili, mag-prepare at magluto ng mura, masustansyang pagkain. So yun ang tinuturo natin sa ating mga kababayang beneficiaryo ng food stamps program. At galun din, of course, tuloy-tuloy ang ating supplementary feeding program sa mga daycare. Nagpo-provide tayo ng mga healthy and nutritious food sa ating mga preschool students. Okay, yung na-mention nyo na Walang Gutom program or yung food stamps, namimigay kayo ng food stamps every month. Ilan na po ba ang beneficiary nito sa kasalukuyan? Naalala ko na nag-uumpisa tayo. Ngayon, malapit na po bang matapos? Yes, tama yung partner. Ang target natin this year ay makapag-onboard at makapag-serve ng 300,000 household beneficiaries. Yan ang commitment po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. At malapit na nating ma-achieve ito. Partner, 260,000 na yung ating na-onboard as of today, at meron na rin tayong nasimulan na mga redemption, at nagsisimula na yung redemption mula July. More or less 100,000 na yung nakaka-receive buwan-buwan sa all around the country na yan, nationwide implementation. Kaya unti na lang, 40,000 na lang yung ating binabalidate ngayon para makasama dito sa programa at mabuo yung target nating 300,000 for this year. Okay, good luck with that, Yusek. Sa ibang usapin naman, ano naman ang masasabi ng DSWD at idineklara bilang isang flagship program ng pamahalaan itong Tara, Basa Tutoring Program ng DSWD? Yes, partner. Talagang kami nagdiwang sa DSWD dahil pinaprioritize ni Pangulong Bongbong itong ating programa na Tara, Basa Tutoring Program. Ito po ay in partnership with Department of Education, mga local government units po natin, at kabilang dyan ang ating mga SUC or mga state and universities and colleges at local universities and colleges. Ito ay isang cash for work program, partner, na talagang very meticulously designed para tulungan not just to address yung attrition rate sa ating mga college students, sa mga indigent students natin, pati na rin tulungan ng Department of Education in addressing the learning gaps sa ating public schools, particularly sa reading. Oo nga, alam mo, itong reading talaga nahuhuli nga ang Pilipinas pagdating dito. So itong mga tinuturuan ng mga high school students ba, tama? Or senior high school? Ang tutors natin ay college students from second year to fourth year na mostly education major, at ang tinututor nila yung mga na-identify ng DepEd na non-readers sa mga grade 2 students sa public schools. They're about 7 or 8 years old. Okay. At paano nyo napipili itong mga college students na magtuturo sa mga kabataan na magbasa? At ano naman ang benepisyong makukuha ng mga college student tutors na ito? Yes, partner. Explain ko lang siguro yung background nitong programang ito. This is our reformatted educational assistance program. Ito, binibigyan natin ng cash for work ang mga college students, identified college students na referred by the SUCs, SLUCs,
state or local universities and colleges na mga indigent. Ito yung mga mahihirap natin mga estudyante na kailangan ng additional resources para makatapos sa kanilang kolehiyo. So ito yung ating mga tinutulungan pero ang direksyon ngayon, partner ng DSWD, we're focusing on development programs. Gusto naming umalis dun sa image na ayuda lang kami ng ayuda. Gusto namin yung mga beneficiaries namin ay nakaka-contribute sa nation building. Natuturuan namin sila na makakontribute sa nation building just to give back to the country and to our people. Kaya ginawa natin yung educational assistance natin na cash for work. Bibigyan natin sila ng cash assistance based on the minimum wage, regional wage rate per region. Kapalit po noon, mag-tutor sila for 20 days sa mga non-readers, sa mga grade 2 pupils, public elementary schools na endorsed by Department of Education. So yun yung design niya. At hindi lang yun partner, whole of government approach. So holistic ang ating approach lagi. So gusto natin yung sustainable. So meron din component ito na yung may cash for work din siya for parents naman ng mga learners natin ng mga elementary schools. Sila ay binibigyan natin ng cash for work para umattend sa training natin. Training at tinuturuan sila kung paano turuan ang mga kanilang mga anak sa bahay kung paano magbasa. Nakakatuwa rin programa na yan kasi nga pati magulang maaari na rin kumita para turuan yung kanilang mga anak bukod nga dito sa mga college students na ito. Pero posibilidad ba na younger than grade 2? Kasi may nakausap nga ako recently na expert sa pagbabasa. Sabi niya na kapag ang bata ay hindi marunong magbasa by the age of 7, ay buong buhay niya ay delayed na siya. Yes. So, dapat magawa yung intervention before 7 years old. Yes, tama yan, partner. As I said, meticulously design ng programa ito. So, pinag-aaralan natin talaga yung impact sa ating beneficiaries. And good news, partner, we're expanding the program. From last year, nag-NCR pilot lang tayo. To this year, meron tayong 11 regions na covered, 180,000 beneficiaries. For next year, we're expanding to more than 200,000 beneficiaries in 11 regions. At yan nga yung direction natin, in close partnership with DepEd. Yan din yung gusto ng DepEd natin, partner, na preschool pa lang, dapat maturuan na mabasa yung mga bata. Kaya we're looking at expanding the program to our preschools para mga pa lang, sa daycare centers pa lang, matuto na sila magbasa bago pa pumatong sa big school or sa grade 1. At kung kailangan mo ng katuwang magbasa sa class, andito lang ako, partner. Pwede ka mag-volunteer, Pwede, partner. oo. Maraming salamat, Yusek Edu, sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula sa DSWD.